Ngayong umaga ay lahat ng reading makinig ng salita ng Diyos, magsabing Amen. So pwede ba, wala mo ng Facebook ha? Wala mo ng Facebook ngayon, wala mo ng kwentuhan. Pwede, focus muna tayo sa Word. Sandali lang naman po ito konting tiis lang. At baka ito po yung makapagpabago sa ating buhay. Ito yung topic natin today. The types of people that will miss eternal life. Maganda siguro na malaman natin from the Word of God, sino ba yung mga taong hindi talaga pupunta ng langit. Kaya ibig sabihin, tinuturo po ng Bible na ngayon pa lang pwede mo nang malaman kung ikaw, kung saan ka papunta. You don't need to die first. Kasi ang itinuro po sa atin dito sa Pilipinas, mali Maling-mali talaga. Na namuhay ka ng gusto mo, and then pag namatay ka, ipagdadasal ka na lang. Hindi ho totoo yun. Walang ganun doon. At dahil po sa katuruan na yon, maraming pumunta talaga ng impyerno. So, ngayong umagang ito, meron po tayong malilinawan. No? Lilinawin po natin ito. Sino ba tong mga uri ng tao na hindi talaga pupunta ng langit? Ibig sabihin ba ayaw ng Diyos na sila'y pumunta ng langit? Hindi naman ganun. Siyempre, gusto nga ng Diyos lahat tayo'y maligtas. Actually, ang sabi ng Bible, for God so loved you, so loved us, so loved the world that He gave His only Son. Ama, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa iyo, sa lahat ng tao, ibinigay niya yung isa-isa niyang mahal na anak. So, ibig sabihin, plain and simple, God doesn't want anyone to go to hell. Wala, kahit isa. Gusto niya lahat makasama tayo sa eternal life. Bakit ganon? Bakit may mga pupunta ng impyerno? Ganito lang yon. Bigyan ko kayo example. Halimbawa, pumunta ka sa doktor. Sabi ng doktor sa iyo, naku, may sakit ka. Pag hindi ka sumunod sa akin, mamamatay ka ng maaga. Lalala ang sakit mo. Sabi mo, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, malakas ang katawan ko. Hindi ako susunod sa iyo. Siyempre, yung tao na yon mamamatay. The same way, ganun din sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng Bible, ng simbahan, para madinig mo kung anong gusto niya at para po mangyari yung kalooban na. Pero sabi ng iba, ay, hindi ako naniniwala dyan. Magsisimba lang ako, basta ako pa rin masusunod sa buhay ko. Kaya maraming nagpupunta sa simbahan, hindi pupuntan langit. Kahit nagsisimba. Kasi parang ikaw yung pasyente na sinasabihan ka, may sakit ka, uminom ka na. Ako masusunod, yon. Ganon din po sa Diyos. Na bagamat gusto ng Panginoon, gumaling ka, maging maayos buhay mo, magtagumpay ka, pero dahil ayaw mong sumunod sa Diyos, walang magagawa ang Diyos sa iyo. God can save you, and actually, He loves to save you. He can, but He cannot. Why? Kasi ayaw mo nga. Wala sabi, narinig nyo ba yung kasabihan na walang magaling na doktor sa masamang pasyente? Narinig nyo na yon? Kahit anong galing ng doktor, hindi niya matutulungan ng pasyente kasi matigas ang ulo ng pasyente. Kahit anong gusto ng Diyos na tayo ay umayos, pero ayaw mo dahil matigas ang ulo mo, ito yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Sino ba sila? Sino ba sila? Na, of course, hindi po tayo nandito para lang sabihin, uy, ako pala pupunta langit, siya pala sa impyerno. Di ba? Kaya po natin to pag-aaralan para kung may kilala kang ganitong tao, ilapit natin sila sa Diyos. That's the purpose. Hello? Hindi po natin to pag-aaralan para lang masabi mong, ay, papunta pala akong langit. Okay na ako. No, hindi ganun yun. Okay? Para malaman mo, sino ba sa kaibigan mo, kamag-anak mo, ang papuntang impyerno. And then, we will do something. Kaya inuutusan po tayo ng Bible na go and preach the gospel. Kaya may sinasabi sa Bible that the harvest are plenty. Sinasabi ng Bible yan. Maraming mga taong dapat maligtas sa impyerno. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 9, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived.
Sabi, wala pong pupunta sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan, na mga unrighteous. Huwag kayong padaya. Ang ibig sabihin dyan, sa original na salitang Greek, so dapat alam nyo, no, ang Bible, hindi English yan, hindi English ang Bible, hindi Tagalog. Greek. At yung salitang pinanggalingan niyang salitang do not be deceived, ang ibig sabihin dyan, tumigil ka na sa pamumuhay mo na ligaw. Yun ang ibig sabihin dyan. Do not be deceived. Marami po kasi nagsisimba, deceive. Hindi nila alam na sila ay papunta sa kapahamakan. Yun ang sabi. Huwag kayong, sabi, hindi nyo ba alam na ang mga gumagawa ng masama ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan? Tumigil na kayo sa direksyon na yan. Yun ang sabi, yan ang ibig sabihin dyan. Alright? So babasahin po natin ito. So 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11. Okay? Do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Yung mga patuloy na gumagawa ng mali. Yung nagpapatuloy. Alright? Yung ayaw tumigil. Ang sabi, neither the sexually immoral, nor idolaters, hindi ko na po babasahin. Pupunta na lang ako doon sa verse 11. Okay? Verse 10. Verse 10. Sabi, they will never inherit the kingdom of God. Verse 11, and that is what some of you were. You were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Sa Galatians chapter 5, 19 to 21, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery. Para po hindi ako humaba, punta na po tayo sa verse 21. I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Pangatlo, Revelation chapter 21 verse 8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, pupunta na lang po ako doon, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Bakit tatlo po ang kinuha ko? 1 Corinthians, Galatians, at saka Revelation. Bakit tatlo? Kasi sabi po ng Bible, kailangan may tatlong testigo. And the Word of God is our witness. 3 witnesses. Sinabi po sa unang Korinto, hindi pupunta ng langit. Galatia, hindi pupunta ng langit. Revelation, dadalhin sa kumukulong asupre, pangalawang kamatayan. Yan po ang 3 witness. Kaya tatlo pinili ko. Kasi baka mamaya isa lang, hindi po ganong matibay. 2, hindi pa rin ganong matibay. Pero tatlo ang witness ngayon. Ang sabi ni Lord, I will not judge you. Sabi ni Jesus, I did not come to judge you, I came to save you. But my words, they are the ones who's going to judge you. Di ba sinabi ni Jesus yun? Hindi ako nagpunta dito sa lupa para kayo hatulan. Nagpunta ako rito para kayo iligtas. Pero yung salita ko, yan ang maghahatol sa inyo. So ang witness po natin in our lives is the Word of God. It's our witness. Yan ang magpapala. Yan din ang magko-condemn. Yan din ang magja-judge. Hindi ako. Hindi ako magja-judge sa inyo yung salita ng Diyos na lagi nating nadidinig. Alright? Kaya tatlo po yan. Tatlo. Kasi sabi ng Bible, 3 witnesses. Okay, punta po tayo sa types of people. Magkakaroon po tayo ng second part kasi po hindi ko matatapos po itong kabuuan. Kaya next Sunday tutuloy ko yung second half. Punta muna tayo sa first half. Number 1, sino yung mga tao na hindi pupunta ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Bible, yung idolater. Idolater. Sabihin natin, idolater. Doon natin nakukuha yung salitang idolatry. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Siguro bago kayo magsabi, ay pastor, wala kaming rebulto sa bahay. Hindi ho rebulto pinag-uusapan dito. Alright? We're not talking about statues. Yung rebulto ni Maria, rebulto ng mga santo. No, hindi po yun. Kundi yung what they represent. Kasi bawat idol represents something. It's a value system. Alam mo, nung pumunta po si Pablo sa city of Ephesus, nung nabubuhay pa po siya, nangangaral po siya ng Word of God sa iba-ibang lugar, pumunta po siya sa city of Ephesus.
At ang nakita niya po doon, ang daming rebulto. No? Nandun yung rebulto ni Apollos, nandun yung rebulto ni Aphrodite, nandun yung rebulto po ni Jupiter, no? Marami po silang Diyos-Diyosan po sa Ephesus. No? Mga si Poseidon, hindi po yun ang importante. Ang importante, ano ba nire-represent ni Poseidon? Siya po yung Diyos ng mga, alam niyo, sa karagatan. It represents a bountiful harvest from the sea. Si Aphrodite naman po ay may nire-represent din yan. Nire-represent niya yung fertility ng mga kababaihan. Nagdadasal sila kay Aphrodite. Pag gusto nila ng fertility, magkakaroon ng anak. No, si Mars, di ba? Si Mars. Ang nire-represent niya, victory sa war, sa giyera. In the same way, mga kapatid, ganun din po ngayon. Lahat po ng sinasamba ng tao ngayon, halimbawa, pera, what's money representing? Ano nire-represent ng pera? Hindi ka nga nagdadasal sa bato. Hindi ka nga nagdadasal sa kahoy. Ang sinasamba mo naman, pera. Bakit? Ano ba nire-represent ng pera? It represents power, authority. Diba? Yan ang nire-represent niyan. Pag marami kang pera, sinasamba ka ngayon. Kaya maraming mga tao ngayon, kahit Christian, nagsisimba po sila, pero grabe, ang Diyos nila hindi si Jesus. Ang sinasamba nila, material things. Kaya sinabi ni Jesus yan. Ang sabi ni Lord, you cannot serve two masters. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Isa lang. Mamimili ka si Jesus o pera, material things. Kaya malinaw po yun, ang sinibig sabihin ng Diyos-Diyosan is something that you cannot live without. Halimbawa, pag wala kang asawa, parang mamamatay ka na. And then, yung asawa mo, Diyos mo. Wala kang boyfriend, wala kang girlfriend. Yung iba po, nagsisimba ka. Alam mo kasi kung papunta kang langit eh. Alam mo kung papunta kang langit. Si Pastor Angie, pag sinasabi niya sa akin ng isang bagay at hindi inaayunan ng salita ng Diyos, hindi ko siya susundin. Mas mataas ang sinasabi ng Diyos kaysa sa Kanya. Pag sinunod ko ang misis ko kaysa sa sinasabi ng Bible, siya na yung Diyos ko. Yun. Pero wala akong rebulto sa bahay. Wala akong rebulto sa bahay. Hindi ako nagdadasal sa kahoy, sa bato, sa litrato. Pero pwedeng yung asawa ko ang maging Diyos ng buhay ko. Yung iba sa inyo, yung siyota nyo. Susundin nyo yung siyota mo kaysa sa salita ng Diyos. Then, He is your God. Idolatry po yun. Yun ang ibig sabihin. Hindi si Jesus ang Panginoon mo. Kaya sabi ng Bible, sabi po ng utos sa Ten Commandments, you will never have other gods beside me. Hindi ka dapat magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ako lang ang Diyos mo. Wala kang ibang sasambahin. Kasi yung iba sa inyo, sinasamba ninyo yung education nyo, tama? Ang yayabang, porkit tapos sa pag-aaral. Alam niyo yung mga mayayabang na porkit college graduate, parang hindi mo na kailangan ng Diyos. Idolatry po yun. Mas naniniwala ka sa pinag-aralan mo kesa sa sinasabi ng Diyos, then, nahirap po yan. Kung ikaw naman ay born again, pero ginagawa mo pa yung idolatry, hindi ka mabe-bless dito sa lupa. Kapantay mo lang yung taga-impyerno. Kapantay mo lang yung taga-impyerno. Kasi yung taga-impyerno, tumasamba sa pera, sa asawa, sa siyota, ikaw ganun din. Kaya ang buhay mo, maraming mga tao nagsisimba, hirap na hirap sa buhay. Kasi alam naman natin, all the blessings that would come from God is a product of obedience. Alam mo yun, tama? Lahat ng blessing ay galing po yan sa pagsunod. Kaya hindi ako pwedeng magkaroon ng ibang Diyos sa buhay ko. Dati kasi ang Diyos ko, pera, yung bisyo, ibig sabihin yan, yung minsan, pleasures without limits, di ba? Tingnan yung mga makapangyarihan. Ayaw na nilang umalis sa kapangyarihan kasi Diyos nga sila doon. So ano, Diyos nila? Their power, the authority, hindi ang Diyos. Tingnan, bigyan ko kayo example. Ibig sabihin, ikaw ay idolatrous, right? Idolatrous ka kapag 8 hours ka sa eskwelahan. 8 hours ka sa eskwelahan, ha? 8 hours ka sa paghahanap buhay. Pero wala kang oras sa Diyos. Then you are idolatrous. Ikaw ay sumusuway or papunta kang impyerno siguro.
Kasi ang mga papuntang impyerno, ganyan. Magtatrabaho ng 8 oras. Sige, 6 na araw. Hindi magsisimba. Kasi ibig sabihin, yung oras na para sa Diyos, kinukuha mo pa talaga yan. Yun po ang mga may Diyos-Diyosan. Sa halip na mag-pray, magbasa ng Bible, ay, sa umaga, inuuna mo pagkain. Di ang Diyos mo, pagkain. Di ba? Hindi si Lord. Tama? Sino rito, aamin ka, ang Diyos mo, pagkain. Hindi si Lord. Kasi pag sumasamba ka sa Diyos, paggising mo pa lang, siya na yung una. Ako, hindi ako kumakain. 35 years na, hanggat di ako nagbabasa ng Bible, hindi ako nagwo-worship, hindi ako nagpe-pray, hanggat di ko nagagawa yung para sa Diyos, hindi ako kakain. Hindi talaga. Hindi ako gagawa ng kahit ano. Kasi hindi po ako idolatrous. Isa lang ang sinasamba ko, mabubuhay ako kahit walang pagkain. Hindi ako mabubuhay nang wala ang Diyos. I cannot live by bread alone. I need God in my life. 35 years na pong ganyan ang buhay ko. Pagising ko sa umaga, sasamba muna ako. I thank the Lord every morning. Kasi pag kumain ako, ibig sabihin, mas mahalaga sa iyo ang pagkain kaysa sa Diyos. Eh di yung pagkain na ang Diyos mo. Ganyan si Esau, di ba? Sabi ni Esau, kung panganay, mamamatay naman ako sa gutom. Imagine, hindi lang kakain ng isang meal, mamamatay na. So, mas mahalaga yung pagkain. Mas mahalaga trabaho sa inyo. Yung iba sa inyo, papasok kayo sa eskwelahan, hindi kayo nagpe-pray. Biro mo, nasa maghapon ka sa eskwelahan, hindi ka magpe-pray bago umalis. Estudyante ka. Paano ka naging Christian nun? Paano ka pupunta ng langit? Malamang hindi ka talaga papunta ng langit. Kasi sabi ng Bible, anyone who is in Christ is a new creation, the old has gone, and the new has come. Ang sino mang na kay Kristo, hindi pwedeng walang pagbabago. Meron. May makikita sa inyo. Nung hindi pa po ako Christian, hindi pa po ako follower ni Jesus, ayoko ng Bible, ayoko niyan, ayoko magsimba. Ngayon lalagnatin ako pag hindi ako nagsimba. Kasi ang isang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Totoo po yun, pag hindi ako nagsimba, pakiramdam ko, magkakasakit ako talaga. Kasi hindi na ako katulad ng dati. Dati ayoko mag-church eh. Dati ayoko magbasa ng Bible, ayoko mag-pray. Na kay Kristo na nga ako ngayon. Kaya nagbago, nawala yung luma, dumating na yung bago. Nandiyan pa po ba kayo? Imagine, hindi ka nagpe-pray pero okay lang sa hindi mag-pray, basta kumakain lang. Kaya yan po, number 1 sa listahan ni Paul yan. Number 1, number 2. Yan ang pinakauna eh. Kasi nga po, ang marami sa atin, baka hindi mo naintindihan, sabi mo, ay, nagsisimba naman ako, pastor. Wala naman akong, hindi ako lumuluhod sa bato, sa litrato. Oo nga, may iba ka namang niluluhudan. May iba ka namang sinasamba. Hindi talaga ang Panginoon. That's number 1, alright? Ngayon, kung ikaw ay gumagawa nito, mag-repent ka. Magbalik loob ka sa Diyos. Baguhin mo na. Sabi, do not be deceived. Di ba? Kanina binasa natin. Ang ibig sabihin doon, itigil mo na yan ang kalokohan mo. Huwag mong dayain ang sarili mo. Hindi ka pupunta ng langit. Or, papunta ka ng langit, pero dito sa lupa, maghihirap ka. Maghihirap ka talaga. Yun ang sabi ng Bible. That's number 1. Number 2, sino yung mga hindi pupunta ng langit? Mga sexually immoral. Alright? Teka muna ha. Kasi marami po tayong lilinawin ngayong umaga. Okay. Sexually immoral. Hindi po ito yung pangkaraniwang nadidinig ninyo, no? Kaya gusto ko talaga maintindihan natin itong mabuti para makaalis tayo sa ganitong buhay. 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Do not be deceived. Neither the sexually immoral will never inherit the kingdom of God. Alright? Ito muna sasabihin ko. Listen. Ito yung katotohanan. The word of God is truth. Ito yung katotohanan that I want to give an emphasis. Sexuality live outside the design of God. That's sexual immorality. Okay? Kasi baka nag-iisip kayo, ano ba yun, pastor? Ano ba ibig sabihin ng mga sexual na makasalanan dahil sa sex? Hindi lang po yan yung physical contact.
Ang ibig sabihin po ng sexual immorality sa Bible, sexuality lived outside the design of God created. Halimbawa, ano ba yung dinesign ng Diyos? Ang pwede lang makipag-sex ay isang babae at isang lalaki. Yan ang design, ha? Design yan, ha? At kasal. Yun, kasal, ha? Yan ang design. Alright? Nandiyan pa po ba kayo? Isang babae, isang lalaki. Design. Ikakasal. Yan po yung outside of that is sexual immorality. Hindi ka tatantanan ng demonyo pag may ganyan kang buhay. Hindi ka mabibless. Hindi kayo mapagpapala. Kasi you have something in your life that the devil owns. Kay Satanas kasi yan eh. Ang sexual immorality, kay Satanas po yan. Nasa iyo. Paano ngayon? Hindi ka talaga mapagpapala. Mahihirapan ka sa buhay na ito. Kasi ang design ng Diyos, si Adan at si Eva, nag-sex kasi kinasal. Alright? Hindi pwede yung dalawang babae, ha? Hindi design ng Diyos ang dalawang babae. Hindi rin design ng Diyos ang dalawang lalaki. Basta kayo ng Bible nyo. Basahin yung Bible nyo, huwag kayong maniwala sa akin. Sabi ng iba, pastor, sabi, nadinig ko, basta masaya kayo. At wala naman kayong piniperwis yung tao. Okay lang yun, ha? Saan mo natutuhan yun? Sa AI? Galing ba yun sa Diyos o sa AI? Ganito yon. Halimbawa, nagpagawa ako ng bahay, ang halaga 5 milyon. Sabi ko doon sa gumagawa, ito gawin mo, ito yung gusto kong bahay, ha? Ito yung gusto kong bahay. Bayaran kita ng 5 million. Natapos ngayon yung bahay ko. Sabi ko, bakit ganyan yung bahay? Sabi nung gumawa, hindi ba, maganda naman, pastor, ha? Ang ganda naman. Hindi mahalaga sa akin kung maganda. Yan ba ang design ko? Wala akong pakialam kahit maganda yung bahay. Hindi yan ang design ko. Sabi ng iba, okay lang dalawang babae, mag-sex, magsama, basta masaya. Saan natutuhan nyo? Masaya, hindi gusto ng Diyos? Paano kayo sumaya na hindi gusto ng Diyos? Saan mo natutuhan yon? Sa AI. Saan galing yon? Alam niyo ba yung AI, Artificial Intelligence, yan po ay modern version ng Tower of Babel. Galing po yan kay Nimrod. Sabi nila magkaisa tayo. Common knowledge, intelligence. Gagawin natin ang gusto natin. Kasi maniniwala lahat ng tao kapag marunong tayo. Ama? O ganun ngayon eh. Saan mo nabasa na pwede magpakasal ang dalawang lalaki? Sa internet. Hindi sa Bible. Saan mo nabasa na pwedeng makipag-sex sa hindi mo asawa? Nagli-live-in kayo ng siyota mo. Boyfriend mo pa lang, nagse-sex na kayo. Saan mo natutuhan yun? Isiguraduhin ko sa iyo, wala sa design. Wala sa design yun. Kaya magugulo buhay ng mga tao. Okay, again, uulitin ko ha. Kaya po natin ito pinag-aaralan para ilapit natin sa Diyos ang mga taong yan. Kasi hindi po sila pupunta sa buhay na walang hanggan. Kawawa po talaga sila. Kawawa po sila. Ang sabi po ng Bible, alright, kapag ikaw ay sexually immoral, it includes what a person does in the body and the mind. Kasi baka akala nyo, yung actual sex, ha? Hindi nangyayari lang yung actual sex sa bedroom. Hindi ibig sabihin, ikaw ay nakipag-sex sa syota mo, babae, lalaki, okay naman yun. Hindi nga kasal eh. Ito po ay kasama kung ano nangyayari sa isip at katawan mo. Ano ginagawa mo sa katawan mo? Marami pong nagsisimba, ma-masturbate. It's what you do with your body and your mind. Naniniwala ba kayo na mahalaga sa Diyos yung katawan mo na yan? Ba't mo binababoy? Ba't mo binababoy? Alam ka namang nagmamasturbate ka, wala kang ini-imagine na babae o lalaki. Wala kang pinapanood. Wala kang pinapanood sa cellphone mo, sa gadget. Sexual immorality doesn't start in a hotel, in a motel room, in the bedroom. Sexual immorality starts with your mind, with your cell phone, with your laptop,
Diyan nagsisimula ang sexual immorality. Kung ano-ano pinapanood ninyo sa inyong mga gadgets. Kaya ngayon, yung mga bata ngayon, high school, grabe. Wala na. Hindi na inosente ang mga yan. Dami nang alam. Paano pupunta ng langit yan? Alam nyo, ako po, naranasan ko yung maging sexually immoral. Sabi ng Bible, demonic po yan. Demonic. Kaya ang mga kabataan hanggang maaga pa, huwag kayong papasok sa sexual immorality. Pag nakatikim kayo ng sex, hindi na kayo titigil. Pag nakapanood na kayo ng kabastusan sa internet, maa-addict na kayo dyan kasi demonic yan. May demonyo po talaga. Maniwala kayo sa akin. Sinabi ng Bible, pag ikaw ay nagkasala ng ibang kasalanan, nagnakaw ka, nagmura ka, ikaw ay nagkasala sa labas ng katawan mo. Pero pag ikaw ay nagkasala ng sexual sin, ikaw ay nagkakasala sa iyong katawan. Yung katawan mo, yun ang dumudumi. Hindi lang kaluluwa mo dumudumi. Kasi pag nagnakaw ka, ang dumudumi, kaluluwa. Pero pag nag-sexual immorality ka, katawan mo dumudumi. At ang sabi ng Panginoon, sisirain ko yan. Sisirain ko yung katawan na yan. Kaya marami may sakit. Hirap na hirap sa buhay. Di ba? Matthew chapter 5, 27, 28. Tingnan niyo sabi ni Jesus. Ito sabi ni Jesus You have heard that it was said, you shall not commit adultery. Sabi ng Panginoon, nadinig ninyo yan. Huwag kayong mangangalunya, sexual immorality, wag. But I tell you, that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Mga lalaki, ang sino man tumingin na may pagdadasa sa katawan ng isang babae o kapwa mo lalaki o kapwa mo babae at ikaw ay sa isip mo, sa mata mo, nagnanasa ka sa kanya, hindi mo na kailangan ng actual na pumping and physical contact. Madumi ka na. Madumi ka na talaga, sa totoo lang. Kaya nga nagmamasturbate. Kasi nanonood ka ng nanonood ka ng pornography, di ba? Alam niyo sa Bible, ang sabi ng Bible, lahat ng kasalanan, resist. Labanan mo yan. Pero pagdating sa sexual immorality, hindi po tayo sinuutosang mag-resist. Ang sabi, flee, run away. Mahirap kalaban ang sexual temptation. Mas madali pang ang labanan yung magnanakaw, di ba? Minsan napipigil mo pa yung bibig mo, magkakasala ako, ayoko magmura. Pero grabe kapatid, pwede mong labanan yun. Pero yung sexual temptation, kaya dito sa dulos, di ba, hindi nyo napapansin, mahigpit po kami rito sa mga kabataan. Kung gusto nyo lang naman, kung ayaw nyo, sirain nyo na buhay nyo. Buhay mo naman yan, wala naman kami magagawa. Kung gusto mo lang talagang tulungan ka ng dulos, tutulong kami. Kaya bawal nga umangkas sa motor ang babae at lalaki na binatad na lagi. Tama? Pero mo, syota mo, angkas ka sa motor. Maloko yung lalaki, ipepreno. Di ba? Tama, mali. Parang tumatahimik, no? Parang tahimik kayo. Tapos magsyota kayo. Ngayon, nag-aaral pa kayo, di ba? Mga 17 years old, 18, magsyota. Susunduin ka ngayon sa eskwelahan. Sabi ng lalaki, nako, umuulan. Huwag muna tayo umuwi. Punta muna tayo sa isang tahimik na lugar. Ay, alam ko na yan. Gawain ko yan nung araw Kaya kita mo, high school, hindi na virgin. High school, hindi na virgin. Tama, wasak-wasak ang buhay, di ba? Mapapasubo. Kahit hindi pa ready, mabubuntis. Ay, grabe. Kasi nga, sabi ng Bible, sabi ni Jesus, huwag kang tumingin ng mahalay. Yung boyfriend mo nanonood ng pornography, pagpa-practice ang ganyan. Oy, mga girls, mga dalaga, pag ang boyfriend mo nanonood ng pornography, pagpa-practicean ka niyan. Sigurado yung mabababoy ang katawan niyo. Kawawa pa naman kayong mga babae. Hindi, kawawa kayo mga babae.
Eh, biro mo, yung katawan mo, pagsasawaan ng boyfriend mo yan. Eh, sigurado ka ba na kayo ang magkakatuluyan? Eh, 16 ka lang, 17, ano yun? 10 taon kayo mag-iintay? 8? Kaya nga dito po sa dulo, sabi ko, ayoko ng long engagement. Kung nagtatrabaho na kayo, tapos na kayong mag-aral, sige, magligawan kayo and then 1 year, pakasal na kayo. Kasi magkakasala. Sigurado mahuhulog sa sexual immorality. Lalo na close. Tapos yung magulang, pinapayagan na yung anak niyang babae, gabi na kung ihatid ng boyfriend. Anong klaseng magulang naman yan? Ano kang klaseng tatay? Anak mo, high school, pinayagan mo magsyota. Wala kang kwentang tatay. Kahit magalit na kayo sa akin, wala kang kwentang nanay. Wala talaga. Mapapahamak talaga ang anak ninyo na pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Kasi masyado na po ang kasalanan sa mundo ngayon. Nandiyan pa po ba kayo? Alright? 1 Corinthians, and ito po maganda, and that is what some of you were. Ganyan kayo dati. Sabi ni Paul, dati yon. But you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Pwede ka na magbagong buhay kasi pinatawad ka na sa kasalanan. Nilinis ka ng dugo ni Jesus. Pinabanal ka. Pinatawad ka. At dinlagyan ka ng tatak ng pangalan. May espiritu ka na ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kaya, pastor. Hindi, pag taga-langit ka, kaya mo. Yung mga taga-impyerno, hindi niya talaga kaya yan. Pag taga-impyerno ka, hindi mo kaya. Pero pag ikaw ay hinugasan ng dugo ni Jesus, pinabanal ka, pinatawad ka, pinapaging matuwid ka, at nilagyan ka pa ng pangalan. Grabe. Ako po dati, ako addict sa pornography, ako po'y sexually immoral person. Kaya sabi ko nga, pag wala ang misis ko, sa hotel po ako, nasa ibang bansa ako, nasa ibang lugar ako, kahit saan ako, tumirang hotel, hindi ako nagbubukas ng TV. Hindi talaga. Kasi ang mga hotel, may mga channel yan cable channel, adult channel, X-rated, mapapanood mo. Hindi ako nagbubukas nun. Kasi ayoko talaga na yung mata ko makakita ng, kasi ang lakas ng temptation. Nagpe-pray ka pa niyan. Paano yan kung hindi ka nagpe-pray? Ano panalo mo dyan? Sige nga, hindi ka nagbabasang Bible. Ano panalo mo dyan? Hindi ka nagpe-pray. Yung mga nagpe-pray nga, nahuhulog pa sa sexual immorality, ikaw pa. Ikaw patambay-tambay ka lang sa Sunday service, di ba? Nag-aaral ka 8 hours, pero hindi ka nagpe-pray. Kaya hindi ka magtataka ngayon kung bakit ang mga estudyante sa Navotas National High School, CMU, hindi na mga virgin yan. Naku po, yung mga babae. Hindi ka magtataka. Kasi nga, wala sa church. Walang cell group, hindi nagpe-pray ang tatay, hindi nagpe-pray ang nanay sa bahay, walang worship life, walang devotional life, walang nagdi-disciple. Eh makikita mo, mga bata ngayon, grabe, sira-sira ang buhay. Di ba? Kaya kita mo, mamamaril na lang yan. Isang araw, pupunta sa eskwelahan niya, may dalang baril. Papatayin na mga kaklase nila. Ganyan po nangyayari ngayon. Di ba? Andiyan pa po ba kayo? Alright. Sabi mo sa katabi mo, magbagong buhay na tayo, pare. Pangatlo, ano yung pangatlo na hindi papasok sa langit? The murderer. Mamamatay tao. Again, teka muna. Ay, pastor, bago ka pumalag, ha? Pastor, hindi po ako pumapatay ng tao. Teka muna. Hindi po yun ang pinag-uusapan na mamamatay tao. Ito po ang sabi, Revelation chapter 21 verse 8, the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, hindi po sila papasok sa langit. Ito pong murderer, hindi po ito yung act of killing. Okay? Hindi po yung totoong nakapatay ka ng tao. It is an inner desire of hatred. Yung may galit ka sa kapwa, yung meron kang plano na gumanti. May nakagawa sa'yo ng masama, may plano kang gumanti. Kahit hindi ka pa gumaganti, pero meron ka ng ganong klaseng, murderer po yan. Ang tawag po doon, mamamatay tao.
Kunyari, galit ka sa nanay mo, ay, murderer ka talaga. Galit ka sa tatay mo, galit ka doon sa taong nakagawa sa iyo ng masama, hindi ka nagpapatawad. Alam niyo kung ba't mahirap ang buhay ng marami sa inyo? Sino rito mahirap ang buhay? Baka ang problema mo ito. Meron kang tao na hindi mapatawad. Ang tawag sa ng Diyos, mamamatay tao. And you will never be blessed. Yung iba nagkakasakit sa inyo. Kaya merong sakit yung iba sa inyo. Ako po, 60, ang edad ko po ay, ba't ko ba nasabi? Sasabihin ko sana, 45 lang, mahigit 45. Ako po, ang edad ko, 69. Wala po akong sakit. No? Wala akong maintenance, wala akong high blood, wala akong mataas na sugar, wala akong diabetes, wala po akong hypertension, wala akong anxiety, wala akong depression. I'm very, very healthy. Bakit? Kasi po, dati hindi ako marunong magpatawad. Pero mula nung ako po'y maging follower of Christ, nirelease ko na lahat ng tao sa Diyos. Kaya nga ang turo ng Bible, pray for those who hurt you. Bakit? Bakit tayo inuutusan kung talagang gusto mong sumunod kay Jesus at makasama siya sa buhay na walang hanggan? At dito pa lang sa lupa, sumagana ang buhay mo. Hindi ka maghihirap, hindi ka magkakasakit. Bakit tinuturuan tayong ipanalangin mo ang mga nagkasala sa iyo? Kasi mamamatay tao ka nga eh. At pag mamamatay tao ka, kahit anong gawin mo, kahit mag-aral ka pang mabuti, magtrabaho kang mabuti, hindi ka aasenso. Hindi talaga. Kaya marami sa inyo mahirap. Kahit anong simba gawin mo. Maraming may sakit. Di ba nagtataka kayo? Papacheck up ka kasi hindi ka makatulog, hindi ka makakain, tumataas ang iyong blood pressure. Pag naman nagpa-check up ka, sabi ng doktor, wala ka naman sakit. Alam mo, problema mo, there is something inside of you. Meron kang tao, pwedeng nanay mo, pwedeng isang tao na nakagawa sa iyo ng masama, hindi mo siya mapatawad. Ikaw ay matampuhin, maramdamin, mabilis kang ma-offend, hindi ka makapagpatawad, then I have a bad news for you. Either you are going to hell, siguro papunta kang impyerno talaga, or mabubuhay ka ng mahirap dito sa daigdig na ito. Hindi mangyayari sa iyong, let your will be done, let your will be on earth as it is in heaven. Hindi mangyayari sa iyo. Kasi hindi nakikinig ang Diyos sa dasal ng mamamatay tao. Hindi siya nakikinig sa dasal ng mamamatay tao. Yung mga hindi nagpapatawad, di siya nakikinig sa dasal niyan. Naku, basahin niyo po ang Bible ninyo, mga kapatid. Kaya meron ba sa inyo, sa puso mo na hindi mo mapatawad? Ay, naku, kung ako po sa inyo, kung kayo po ay taga-impyerno, ngayong araw na to, huwag kayong lalabas ng church na hindi kayo nakikipag-ayos sa Diyos. Patawarin nyo yung mga tao. Sino man siya, gaano man katagal. Okay? Bago kayo lumabas ngayon, siguraduhin nyo na kayo nilinis, sinugasan ng dugo ni Jesus, pinatawad, pinabanal. At dala-dala mo na yung pangalan ng Panginoon. Ang sabi ng 1 John, chapter 3, verse 15, anyone who hates, yan hindi pa pumapatay hindi pumapatay pinag-usapan dito nagagalit, nagtatanim ng galit, hindi nagpapatawad. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. Walang buhay na walang hanggan. Sa iyo, wala talaga. Kasi mamamatay tao ka eh. Galit ka sa kaibigan mo, galit ka sa tatay, galit ka sa... Ang dami mo talaga kinagagalitan, grabe. Alam niyo, hirap ng ganyan. Ako hindi po ako marunong magpatawad eh. Natatandaan ko po, ang tatay ko, 2 taon kong hindi kinausap. 2 taon, hindi ko siya mapatawad. Ganyan ako nung araw. Ang nanay ko, minumura ko siya. Galit na galit ako sa nanay ko. Meron akong teacher nung grade 1. Grabe, tagal na no, grade 1. May teacher ako nung grade 1, napatawad ko siya after 38 years. Kasi po, yung teacher ko na yon, si Mrs. Cruz, nagtitinda ng pati sa Padilla Street, San Jose, Nabotas. Pero patay na po siya. Pag hinanap niya, patay na yun.
Sa eskwelahan, teacher ko siya, pinasukan ako ng eraser sa bibig. Kasi madaldal po ako eh. Daldal ako ng daldal sa eskwelahan. Yung teacher ko, di ba nung araw, gano'n, ano? Babatuhin ka ng chok, ayaw niya makinig ka. Ngayon kasi matutulpo ka na eh. Teacher. Grabe, pinasukan ako ng eraser. Basahan na, hindi yung gano'n. Umuusok yung bibig ko. Alam niyo, hindi ko siya mapatawad. Napatawad ko lang si Mrs. Cruz nung na-born again ako noong 1989. Ilang taon yun? Di ba? Siguro mga 25 years. Yung teacher na, hindi kasi ako marunong magpatawad. Kaya pala ang buhay ko, nagkaloko-loko ako. Natuto akong mag-drugs, natuto akong manigarilyo, natuto akong mag-inom, nahulog ako sa sexual immorality. Kasi nga, meron akong mga, galit ako sa nanay ko, galit ako sa tatay ko, galit ako sa kapatid ko, dami. Basagulero ko. Lagi akong gumaganti. Hindi ako pwedeng hindi gaganti. Kapag ako po ay naargabyado, gaganti talaga ako. Sabi ng Bible, ang sino mang may galit sa kanyang puso, sa kanyang kapitbahay, babae, lalaki, sabi siya ay mamamatay tao. At walang buhay na walang hanggan na nakatira sa iyo. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? May natututuhan po ba kayo? Okay. So, last, panghuli po. Panghuli. Ang sabi ng Bible, yung mga thief and the greedy, magkaiba yung magnanakaw sa sakim. Alright? Pero halos magkamuka. Magnanakaw at mga sakim. Basahin natin 1 Corinthians chapter 6 verse 10. The thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Ngayon, born again na po tayo, di ba? Siyempre, alam mo naman born again ka na eh. Kasi nga umiiwas na tayo dyan. Alam nyo, kapag born again ka, alam mo, parang hindi ka na masaya pag gumagawa ng kasalanan. Bakit? Kasi iba na yung identity mo eh. Identity, sabihin mo nga. Sabihin mo nga, identity. Nung araw, pag pinagtanong nyo po ako, saan ba bahay ni Rudy Fernandez? Yung anak ni, yung anak ni Aling Charing, yung Sugarol, kasi yun ang identity ko eh. Yun po identity ko. Kasi pag ako nagmumura, okay lang sa akin yan kasi identity ko yun eh. Pag ako po nasa sugalan, makikita niyo ako sa sugalan, ay okay lang yan. Kasi yun nga identity ko eh. Diba? Pag ako nanonood ng pornography at ako'y nakikipag-sex sa hindi ko asawa, okay lang yun. Tsaka alam ng tao yun. Bakit? Kasi nga identity ko yun. Kaya pag hinanap niyo po ako dyan sa Nabota, sa lugar na, saan nakikita dito si Odi? Odi ang palaya ko. Yung anak ni Aling, Charing, yung babaero, di ba? Okay lang yun, kasi identity ko yun. Pero ngayon, I have been washed, forgiven, justified, and sanctified. And the Lord gave me His name. Iba na identity ko, si Jesus na identity ko. Hindi na okay sa akin magnakaw. Kasi alam mo, papunta ka ng langit kapag nakagawa ka ng kasalanan, naku, hindi ka na mapapakali siya. Lungkot ka na. Kasi lahat naman tayo sumasablay eh. Diba, lahat tayo sumasablay. Pero pag sumablay ka, hindi mo sinasadya, naku po, hindi ka na mapapakali. Kasi nga, iba na yung identity mo. Hindi na ako si Ruding Sugarol, hindi na ako si Ruding matakaw sa babae, sa sex. Hindi na ako si Ruding Palamura. Hindi ko na identity yun. Dala ko na yung pangalan ni Jesus. Ako'y tagasunod na ni Jesus. Kaya hindi nga ako tumitingin sa babae. Hindi masamang tumingin sa babae na attractive. Hindi naman masama yun. Ang sinabi ng Bible, pag tumingin ka na may pagnanasa. Yan. May problema tayo dyan. Kaya nga ang mga binata, mga young people, bakit ba sila natutong mag-masturbate? Kasi nga tumitingin sa pornography. Kayo naman mga babae, may payo po ako sa inyo mga babae ha. Okay, magagalit. Pag lumalabas kayo ng bahay, huwag kayong magsusuot ng damit na, alam nyo, yung nakabakat yung nunal mo, nakabakat yung nunal eh. Sexy ka pa naman.
Siyempre, pag sexy ka, wag mo nang ipakita sa damit. Kasi sexy ka naman. Hindi mo na kailangan ipakita na yung katawan mo. Kasi may mga naglalakad kasi babae sa labas, dalaga, parang wala nang damit. Tapos pag napituhan ka, sabihin mo, di ba, nang babastos. Diba? Ingatan niyo yung sarili niyo. Kasi ang mga lalaki, sabi ng mga Bible, kami po mga lalaki, kami po ay sexual being. Yung testosterone po namin, yung hormones namin, iba talaga ang lalaki. Kaya ang lalaki, 100 years old na, pwede pa magkaanak yan eh. 100, nagkakaanak pa po ang lalaki. Ang babae hanggang 40 na lang yan, hanggang 45. Kasi hindi kayo sexual being, kayo ay emotional being. Ibig sabihin, mas nahuhulog kayo hindi sa katawan. Nahuhulog kayo dahil sa nadidinig nyo kapag binobola kayo. Yung katabi mo, ba't may boyfriend yan? Kasi nga, uto-uto nga yan eh. Uto-uto. Ang mga babae, uto-uto. Yung kapag nasabihan mo yan ng mga magagandang bagay, nai-inlove yan. Hindi sa sex. Yung lalaki ang mainit sa sex. Kaya pag ang boyfriend mo nanonood ng pornography, break mo na yan. Kung hindi mo siya madadala sa Panginoon, humiwalay, mga dalaga. Oy, mga dalaga. Parang kawawa ka talaga, kawawa ka. Kapag ang boyfriend mo nanonood ng pornography, grabe, pagsasawaan niya ng katawan mo. Hindi naman kayo magkakatuluyan. Paano ngayon yan? Kawawa naman yung next boyfriend mo. Tama, mali. Kaya pag tinanong ng tatay, anak, sino ito po girlfriend ko. Daddy. Tatanungin ng tatay, Iha, virgin ka pa ba? Ano sasagot? Ano lang po, slightly used. Hindi nga. Ilan ang boyfriend dumaan sa katawan mo? Ilan na? 16 years old. Ilan ang lalaki nakahawak sa katawan mo? Sige nga. Kawawa na lang. Kaya kita mo, ang dami nilang galit. Ang daming galit ng mga bata ngayon. Kasi binigay mo lahat. Hindi naman pala kayo magkakatuluyan. Kaya nga dito sa Dulos, medyo mahigpit kami, lalo na sa mga kabataan. Kasi nga kawawa sila. Kawawa. Mga tatay at nanay, walang pakialam. Di ba? Yung tatay at nanay niyo, wala namang pakialam kay mag-boyfriend ka, kay mag-shota ka, kay manigarilyo ka sa eskwela. Wala silang pakialam. Yung mga magulang niyo, mabuti na punta ka dito sa church. Kung gusto mo lang magbago. Si Angie nga nakasabay namin, naimbita ako sa isang church, nandun si Piolo Pascual, nandun. Grabe si Angie, sabi ni Angie, alam niyo, para na-hypnotismo na kung saan pumunta si Piolo, sumusunod siya. Tapos tinawag ko kasi papunta na ng toilet si Piolo, susunod pa rin. Kasi hindi naman masama yung ma-attract dahil gwapo naman talaga Alam niyo, medyo hawig kami ng konti noon Naku, may fans club pala ako rito. Ang masama, titigan mo yung babae kasi maraming magaganda di ba? Di ba? Kaya ako sinasabi ko, pag si Angie kasama ko, sabi ko, tingnan mo, ang ganda ng babae, no? Alam niyo kung ba't ko ginagawa yun? Para lusot ako, lusot. Sabi ni Angie, oo nga, ang ganda nga niya. No? Pero kapag in-appreciate mo yun, walang problema kasi talaga namang nilikha ng Diyos, ang ganda para i-appreciate. Pero sabi ng Bible, pag tiningnan mo na yan ng may pagnanasa, adulterer ka na, you are a sexually immoral person. Kaya ano gagawin mo? Umiwas ka talaga sa cellphone. Mga binata, huwag kayong maglagay ng pornography sa cellphone ninyo. Huwag kayong maglagay ng X-rated sa mga gadget nyo. I-sanctify nyo tong cellphone na ito. Kaya kita mo, parehong babae ngayon nagse-sex. Parehong lalaki nagse-sex na. Bakit? Kasi nga, sabi ng tao, okay lang yan. Basta masaya kayo. No, it's not the design of God. Hindi design ng Diyos yun, kahit anong ganda niyan. Kahit anong saya mo, hindi yan ang design. Importante sa Diyos yung design.
Importante sa kanya yan. Ginawa ka niya para sa kanya. Ginawa ka niya, dinesign ka niya para maging kamukha mo siya. Hindi para maging kamukha ka ng demonyo. Hindi ka para maging kamukha ng mga taga Sodom at Gomora. No. Ginawa ka para maging mukhang, dito pa lang sa lupa, mukhang tagalangit ka na talaga. Amen. Ano, nandiyan pa po ba ngayon? Ang sabi ng Bible, the thieves nor the greedy, hindi po ito yung pumapasok sa bahay pag gabi. Alam niyo yun, yung mga magnanakaw, hindi po yan yung akyat bahay o yung nangi-snatch ng cellphone o yung mga nango-hold up sa jeep. Hindi ho sila yun. Alam na naman natin yun, siyempre. Obvious naman yun eh. Sino ba yung mga magnanakaw? Ito yung mga nandadaya ka sa pakikipag-transact mo sa business. Yung mga pumapasok kayo sa opisina, late ka, lalagay mo, dumating ka sa oras. Magnanakaw yan. Yung sabi mo sa opisina mo, malilate ako 30 minutes, i-punch in mo ako Yan yung magnanakaw. Yan yung mukhang mabait. Simba ng simba, pero nagnanakaw ng oras. Nagnanakaw ng gamit sa opisina. Di ba? Yan po yung mga sinabi ng Bible. Mandaraya, nagtitinda ka ng isda, kulang sa timbang, magnanakaw yun. Hindi yan yung magnanakaw na hold up. Hindi, sila yung nagnanakaw na magtitinda ka ng isda, kulang sa timbang. Kami po ni Pastora Angie, nagtinda kami ng isda, hindi ako yayaman. Kasi hindi ko kaya na mandaya, hindi ko kaya. Lahat kasi ng kasamahan namin doon sa Fishport, dyan sa Nabotas, nandadaya po sila. Halimbawa, kapag medyo malapit na pong mag-umaga, nandun pa rin yung isda namin, ang ginagawa po ng iba dyan, lalagay sa ibabaw yung magandang isda, sa ilalim yung bulok. Tapos sa ilalim, yelo. Diba? Ganun yun. Kaya pag binuhat mo yung banyera, mabigat. Pero yung 1/4 yelo, yung 1/4 pangit na isda, ang nasa ibabaw, ang ganda. Kaya pag kami, may lumalapit sa akin buyer, tapos nakikita ko parang mahirap ang buhay. Diyos ko, hindi ko talaga kayang lokohin. Kasi gagawin po kasi ng buyer, may alam ba kayo? Para wala naman kayong pakialam no? Ang gagawin po kasi sa'yo ng buyer, sasabihin sa'yo, maganda po ba yung tinda nyo? Magkano po yan? Sabi ko, gagawin po nila, ipapasok nila yung kamay sa banyera, sasalatin yung ilalim. Para masalat nila kung may yelo or malalambot na yung galunggong mo. Ako, sabi ko po doon sa nagtatanong, hindi po, pangit po yan. Sabi nila, paano ka kikita rito? Sabi ko talaga, hindi ko kayang magsinungaling talaga Hindi ko po talaga kaya. Kasi imagine, tanda-tanda na nang bumibili sa akin, ang kaya lang niyang puhunan, isang banyera lang, mamumuhunan siya ng 1,000 piso. Tapos yung isdang ibibigay ko sa kanya, lugi pagdating siya sa palengke. Naku, hindi ko po kaya talaga. Kaya hindi kami pwede sa ganon. Kaya umalis na lang po kami ni Pastora sa pagtitinda ng isda. Natatandaan niyo kung bakit si Jesus ay nagalit at pinagtataob niya yung mga lamesa. Ano sabi niya? Itong bahay ng tatay ko ay bahay panalanginan. Ba't nyo ginawang bahay ng magnanakaw to? Tama? Kasi yung nagtitinda doon ng mga hayop, nagtitinda na sila ng defective na offerings. Kasi dapat ang hayop malinis, walang sakit, inalagaan, mataba. Pero ang ginagawa po ng mga tiga-Israel, nagdadala na po sila ng mga hayop doon na may garapata. Bawal kasi yun May sugat, hindi ganong pinapakain, nagalit ang Panginoon. Nagalit siya. Sabi niya, ba't nyo ginagawang bahay? Masama bang magtinda? Hindi. Masama magtinda dito sa church? Hindi. Ba't nagagalit si Lord? Kasi nga, nagtinda ka na nga sa bahay ng Diyos, nandaya ka pa. Yung mga nagpapalit ng pera, nandadaya na sila doon. Kasi nga, nagpupunta po sa Jerusalem, ay galing sa ibang bayan, iba yung currency nila, hindi po pera ng Israel. Kaya magpapalit, ang gagawin nila, patungan nila ng pagkataas-taas. Yan naman po yung mga greedy. Sino po yung greedy? Those who always want more. Kaya sabi ni Jesus, mahihirapan pumasok ang mayayaman sa langit. Bakit? Kasi may pera na, gusto pa. Kahit mandaya, magnakaw, ng lamang ng kapwa.
Mas madali pa pumasok ang kamelyo. Hindi masamang yumaman, ha? Alright? Hindi ho masamang yumaman. Pero pag yumaman ka sa paraan na ikaw ay manlalamang ng kapwa, mandadaya ka, ang tawag po dyan, thieves and greedy people. Kita nyo yung mga sa congressman natin. Grabe, hindi pa makontento sa sweldo. Hindi naman sila nagsaserve sa public. Hindi po sila naglilingkod sa tao. Ang pinaglilingkuran nila yung bulsa nila. Kaya dapat ipag-pray. Dapat pinagpe-pray natin sila. Dapat makadinig po sila ng salita ng Diyos. Kasi hindi sila pupunta ng langit. Dahil ang mayayaman na ganyan na ugali, mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pumasok sa langit at buhay na walang hanggan. Andiyan pa po ba kayo? Meron akong ipapalit na pangalan, medyo magaang, hindi greedy, no? Hindi greedy. Kasi mabigat yung greedy. Sakim. Pero meron niyang katumbas na salita na medyo hindi masakit. Ang tawag diyan, ambisyon. Dahil sa ambisyon mo, hindi mo napapansin, sakim ka na pala. Masama bang mangarap yumaman? Hindi. Pero dahil hindi na ikaw kontento sa konting pera, gagawin mo na ang lahat para yumaman, magkapera, manlamang, di ba? Tapos, hindi ka na kontento sa konti. Hindi ka na magpapasalamat sa Diyos. Kaya ang gagawin mo ngayon, lagi ka na magrereklamo, may ambition ka na kasing maging multi-millionaire. Yan. Naging multi-millionaire ka sa pinagpawisan ng ibang tao. 1 Timothy. Pwede po, tumayo mo tayong lahat. Sa 1 Timothy chapter 8, verse 10, ang sabi po ng Bible, "For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs." Hindi masama ang pera. Actually, money is a tool. The love of money is idolatry. Okay? Hindi ho masama ang pera. Ang sabi, the love of money. Yung pagmamahal sa salapi, hindi sa Diyos. At kapag ikaw ay may sinasamba ng ibang Diyos, manganganak na po yan ng iba-ibang mga Diyos-Diyosan. Napansin niyo ba yun? Pag hindi na si Jesus ang number one sa buhay mo, manganganak na yan ng iba-ibang mga Diyos-Diyosan. Maliligaw ka na. Mawawala ka na po sa pamumuhay na matuwid. Money is a tool. Ang pera, ginagamit ko yan sa pagsamba sa Diyos. Hindi ko sinasamba yung pera. Hindi ko sinasamba yan. Mabubuhay ako ng walang pera. Pero hindi ako mabubuhay ng wala ang Diyos. I can live with little money. It's okay with me with little money. Pero hindi ako pwedeng mabuhay ng wala ang Diyos sa buhay ko. Every day. Kasi ang pera ay ginagamit. It's a tool. But when you learn to love, puro aral, yan na, Diyos mo. Idolatry na yan, puro aral. Pero mo, sipag mo mag-aral, hindi ka nagsisimba. Kasi nga, hindi ka tagalangit. Di ba? Sipag mo magtrabaho. Grabe, ang sipag mo maghanap buhay. Wala kang time sa Diyos. Idolatry talaga. Gusto mo na lang, puro, alam niyo ba na, hindi naman masama kasi may anak ka, 3 anak. May 3 kang anak, nag-aaral. Sa palagay niyo, hindi alam ng Diyos niyo yun? Na may ganong kang klaseng sitwasyon? Ha? Alam ba ng Diyos kung ano ang sitwasyon mo? Of course. Kaya nga sabi niya, unahin mo ako lang ang maging Diyos mo para makita mo paano ako gumawa ng himala sa buhay mo. Amen? Pero kapag ang pera ang ginawa mong Diyos, makikita mo, lalo ka nai-in love sa pera. Lalo ka natatakot na mawala ng pera. Lalo ka nagiging bilanggo. Pero kapag ang Panginoon, ang ginawa mong Panginoon ang buhay mo, sabi niya, lalaya ka talaga. Mararamdaman mo ang tunay na kalayaan. So ngayong umaga po, ulitin ko, hindi po kayo pupunta ng langit dahil nag-surrender kayo ng buhay kay Jesus. No, wala sa Bible yun. Wala ho sa Bible na isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Ang nasa Bible, tanggapin mo yung buhay na inaalok niya. And then surrender will come after that. Right?
Kahit sabihin mo ngayon, hindi totoo yan. Nangyari, sabihin mo, Lord, sinusurrender ko po ang buhay ko sa iyo. Hindi mo totoo yan kasi hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya i-surrender. Magagawa mo lang yan kapag tinanggap mo ang buhay mula kay Jesus and then you live in obedience. You live by faith every day. Lumalago ka ngayon sa salita ng Diyos, lumalago ka sa prayer, lumalago ka sa relasyon. Then, magagawa mo na yung surrendered life. Hindi ho nauna yung surrendered, bandang huli po yan. Kahit sino sa inyo rito, hindi nyo kaya yan. Huwag nyo sabihin yan dahil hindi nyo kaya. Ang pwede nyo lang sabihin ngayon, Panginoon, tinatanggap ko yung inaalok mong buhay na walang hanggan sa akin. Jesus is offering life to you this morning. Right? Hindi niya sinasabing, isuko mo sa akin buhay mo. Hindi, alam niya, hindi mo naman kaya eh. Ang hinihingi lang ni Jesus sa'yo, open your heart and receive the gift of salvation that comes from the Father in heaven. Mahirap ba yun? Hindi, wala kang gagawin eh. Wala kang gagawin. You don't need to surrender. You just have to open your heart and receive. Tanggapin mo ang inaalok na kaligtasan ni Jesus. Amen? Kahit nagnanakaw ka pa ngayon, kahit nakikipag-sex ka pa ngayon, walang pakialam ang Diyos doon. Ang gusto niya ngayong umagang ito, mag-decide ka na siya na ang gawin mo unang tagapagligtas and then maging Panginoon. Kasi marami po sa atin, tagapagligtas mo si Jesus. Yes, pero hindi mo siya Panginoon. Biro mo, niligtas ka ni Jesus sa impyerno, pero hindi siya ang Panginoon mo. Ang Panginoon mo, pera, trabaho, pag-aaral, yung syota mo, yung sex. Lahat yan ang Panginoon mo, hindi si Jesus. Pero tagapagligtas mo siya. Kaya marami po sa atin may sakit, marami po sa atin naghihirap ang buhay, marami po sa atin hindi magamit ng Panginoon effectively. Kita nyo, hindi nyo madala mga kaklase nyo. Bakit hindi nyo madala kaklase nyo? Kasi you're not on fire for God. Wala kang passion for evangelism. Tama? Tamo, hindi ka nakakaramdam ng excitement na madala ko sana ang pamilya ko. Why? Because you are living a double life. Namumuhay ka ng dalawang mukha, nagmamaskara ka lang kasi. Kaya walang maniniwala sa inyo. Pero kapag tinanggap mo ang buhay mula kay Jesus at namuhay ka ng talagang siya ang Panginoon every day, ngayong araw na to, pwedeng hindi ka mag-pornography ngayong araw na to. Pwedeng hindi ka magmura ngayong araw na to. Pwedeng hindi ka magalit ngayong... Pwede. You live by faith today. Bukas, ganun ulit. Ulitin mo lang yung process. Sa umaga, unahin mo ang Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Bukas, paggising mo, magpasalamat ka. Pwede kang hindi magnakaw, pwede kang hindi mangalunya, pwede kang hindi magkaroon ng sexual urge. Pwede kang hindi maki-apid sa lalaki, sa babae. Pwede talaga. Araw-araw po lang yan. Kapag binuksan mo ang puso mo ngayon kay Jesus at sabihin mo, Lord, I receive the gift of life from you. And then help me to surrender everything to you. Pwede ba itaas natin yung kamay natin sa Panginoon? Sabihin po natin, Panginoong Jesus. Come on, sabihin mo, Panginoong Jesus. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko ang regalo ng kaligtasan. Ikaw na po ang aking Panginoon mula sa araw na ito. Holy Spirit, sabihin mo, Holy Spirit. Sabihin mo, come on, Holy Spirit. Tulungan mo ko na ma-surrender ng buong-buo ang aking buhay. Araw-araw tulungan mo ko na mabuhay sa pananampalataya. Itong araw na to, hindi ako gagawa ng kasalanan. Hindi ako gagawa ng ayaw ng Diyos ngayong araw na ito. Tutulungan mo ako because I am forgiven. I am washed. I am sanctified and justified. And I carry the name of Jesus in my life. Pwede na ako mamuhay na matagumpay. Pwede na ako hindi magpabalik-balik sa kasalanan. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong banal na dugo
And I pray that every one of you will be washed clean by the blood of Jesus. Mapagtagumpayan nyo ang lahat ng tukso. Mapagtagumpayan nyo ang lahat ng gawa ng kaaway. At tayo ay totoong maging mga makadiyos at makalangit na mga tagasunod ni Jesus habang nandito pa tayo sa magulong daigdig na ito. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.